Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, Senator Bato de la Rosa binasag ang katahimikan. Ebidensya nilabas na. PBBM Elisa Bistado na. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po ito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga kababayan, bago po natin simulan, panoorin, pakinggan at bigyan ng reaksyon, komento ang video ito. Eto mga kababayan, ma-share lang ako sa inyo, no? Eto po. Balita po ito mula sa Philippine Star. Nako. Most Pinoy see little benefit from Marcos foreign trips. Yan mga kababayan. Buti nga may kaunti pang nakikitang benepisyo, no? Pero actually mga karibin natin, eto, the latest survey result came out as the Office of the President proposed a lower budget. Nako, mukhang nagpapaawa pa mga kababayan, no? Gusto pa yata dagdagan yung travel expenses nila. 1.54 billion for travel in 2025. Nako, sa 2025 lang po yan. Ilan lang pala yung down from 1.148 billion, no? Ilan lang pala yung binaba, nagpapaawa pa. Diba? At buti nga may talaga ba? Sa bagay, itong mga sinasabi nilang most Pinoy see little, no, benefit. Siguro ko ito po yung mga mga empleyado lang din siguro nila itong sinurvey, Kasi mostly of the Filipino wala namang nakikita siguro kasi puro pledges lang naman. Ano bang dulot ng foreign trips, mga kababayan, di ba? Siguro ko sila lang po ang nakikinabang, no? Sila lang po ang nag-benefit nitong kanilang pag-travel, mga karibin natin. Sa palagay niyo po, well, anyway, ano naman po ang inyong reaction dyan kung kayo po ay natutuwa, no? Na sa kabila ng walang magandang resulta, yung kanyang pag-travel, meron pa rin po mahigit 1 bilyong pesos, no? Na budget para po riyan. Ang tanong ko nga lang kung nauubos ba yan? Nauubos ba nila yan sa kata-travel nila? Baka sa sobrang, sige, total, mayroon naman tayong budget, travel na lang tayo ng travel, di ba? Yan. Well, anyway, kayo na lang pong bahala mga kababayan kung talagang, yan, may kaunti pa siguro, sinasabi dito, may kaunting benepisyo pa So, ano kaya yung mga benepisyo yun? Sana sinasabi kung ano yung mga benepisyo, no? Hindi yung sasabihin nung most of Pinoy say little benefit. Ano yung little benefit na yan, mga kababayan? Little benefit nga benefit nga Ibig sabihin, isa lang. Kasi pag marami benefits, di ba? Ito isa lang. Konti na nga, isa lang. At hindi pa natin alam kung ano yan. So, wala na yung mga karibin natin. Ano man po ang inyong masabi dyan? Kung kayo natutuwa, comment nyo lang po. Alright? At eto nga, may sekreto pala. Nako. Mar Rojas at si President Bongbong Marcos Jr. ay may sekreto pala mga kababayan. Eto po, panoorin natin itong video ito, no? Hindi naman ako yung nagsabi na may sekreto sila. Eto, may sekreto daw sila Matagal na kaibigan, anak ng Kapis, Mar Rojas, nandito po. Baka hindi nyo po alam nyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. Matagal kaming nagsama sa New York at
New York Sana daw. naman habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil Droga? May Yan mga kababayan, ano kaya ang nangyari kay Mar Rojas, no? At saka kay PBBM sa New York? Nako. Ha? Ano kaya ang nangyari doon? Kayo, may hinala po ba kayo kung ano yung nangyari doon sa New York? droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. bachelor pa po kami. At marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya Alam ko yan eh. Alam ko yan eh. Alam ko yan eh. matagal na kaibigan, anak ng Kapis, Mar Rojas, nandito po. So yan mga kababayan, may sekreto daw, ha? Oh, sana daw hindi sinabi ni Mar Rojas kung ano po yung ginagawa nila sa bakit hindi pwedeng sabihin, no? Yun yung tanong bakit hindi pwedeng ikwento yung mga pinaggagawa nila sa New York? Ano kaya yun, mga kababayan, di ba? Dapat nga ipinagmamalaki mo pa kasi hindi lahat, no? Hindi lahat po nakakagawa ng ganyang ginagawa ninyo sa New York. Di ba? Hindi lahat po ng Pinoy ay nakakatamasa ng ganyang gusto nyong isekreto pa. Huwag nyo na pong isekreto yan. Ha? Kasi, di ba, mag-iisip tuloy yung taong bayan nito kung ano ba talaga. Di ba? Well, ayun na mga kababayan, eto na po, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Nagsasabi nila sa kanilang speeches, ang ganda-ganda sa tenga. Ha? Pero hindi naman ginagawa in action. So pati itong si Bato na budol rin. Oh. Sabi dati ni Bato de la Rosa na na-appreciate ko si Bongbong Marcos kasi talaga pinanindigan niya yung kanyang sinabi na ang ICC po ay walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Bro, look at what happened now. Hinahayaan na nila, ha? Yan ang bagong statement ngayon ng DOJ na papasok ang ICC to the Interpol, ihahayaan lang nila. So ano ba talaga? May bayag ba talaga kayo? Ha? May prinsipyo ba talaga kayo o mas inuuna ninyo ang away politika? Di ba kung kasi gagamitin nyo lang ang ICC sa inyong pamumulitika, wala. Mahahalata kayo ng taong bayan. Ha? Do you think na mananaig kayo gamit ang inyong kapangyarihan sa panahon ng eleksyon? Hindi. Mananaig pa rin ang kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino through kung sino ang kanilang iboboto. Ito, pakinggan at panoorin itong unang balita natin. Okay? Pasok! Hindi raw aatrasan ni dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa sakaling i-interviewin siya ng International Criminal Court kaugnay po sa Duterte drug war. Pero hanggang interview lang daw ang ibibigay niya at hindi siya papayag. Para sa akin ba to? Huwag mo nang i-entertain. Di ba? Paninindigan natin na walang jurisdiction ang ICC. Sino ba sila para makapasok dito? Di ba? Ikaw rin, Senator Bato, bakit ka magpapa-interview? Feeling important na naman sila kung magpapa-interview ka. Ako, advice ko dito kay Bato, huwag kang magpapa-interview. Ang kakapal ng mukha nila, papasok sila dito. Ha? Mag-interview sila sa inyo. At karapatan mo yan. So yun, mga kababayan, may isa nga pong nakita ko po sa isang balita na itong si Senator Bato, ang sinabi niya parang trinahedor daw siya no? Ng administrasyong ito. Ha? Yan nga, dahil dyan sa statement ni PBBM na very strong, no? Na hindi papapasukin yung ICC. At sinuportahan naman yan ni Senator Bato. Kaya nga sinasabi niya dito na parang trinahedor siya, mga kababayan no? Totoo naman, traitor talaga itong ha? Hindi lang traitor, mangga pa. Mangga gamit. Talaga naman Hindi naman po siya talaga, ulit-ulit na lang natin, pero kailangan po natin sabihin dito, no? Kasi kailangan din natin may labas may labas yung nararamdaman natin. Total, sabi niya naman, free press, di ba? Or freedom of expression. Kasi nga po, ginamit lang naman talaga nila yung mga Duterte. Nanalo. Kinalimutan. Dahil sa mga siguro utang na loob ng di ba? Nung nakarang eleksyon dahil may mga sponsor yan Ay nako, wag na natin pag-usapan yan. Ito Senator Bato. Bato, unless
if they have jurisdiction dito sa Pilipinas, gumagana naman yung ating judicial system. Di ba? Huwag mong sabihin yung DOJ natin, inutil na. Hindi pa naman. Di ba? Gumagana ang justice system natin. Ha? Nananaig pa rin ang gobyerno when it comes to criminality. Di ba? So bakit nangangailangan tayo dito sa ICC? Sino ba sila? Nanggugulo lang sila dito? Wala silang delikadesa sa pagpunta nila dito sa Pilipinas. Alam nila, malala na nga itong away ng Duterte at Marcos, tapos papasok pa sila dito. Mas lalong gugulo ito. Because it involves the Filipino people. Ang taong bayan magagalit yan. Pero sa palagay ko mga kababayan, para pumatauhan lang itong administrasyong ito, no? Sige, papasukin yung ICC. Then after nyan, ano na naman ang susunod na sasabihin nyo? Para mawala na itong issue na ito sa ICC, di ba? Para mapahiya rin itong ICC. Ha? Para silang masisi dito. Papasukin nyo na. Huwag nyo nang total, kayo rin naman ang nakakahiya dyan sa justice system natin eh. Ha? Yung mga huwis natin, yung mga hukom, di ba? Yung mga attorney. Ha? Kayo rin naman ang nakakahiya kung hindi kayo gumalaw. So yan, papasukin nyo. Okay lang yan. Ha? Okay lang yan na papasukin ng ICC. Kayo rin naman ang mapapahiya. Kasi hanggat hindi yan pumapasok, hindi po mapuputol itong issue na to. Palagi po nilang ibabato at ibabato yan. Ngayon, kung supalpalin yan ni ICC ni PRRD, diba? Kung supalpalin yan ni PRRD na ICC, wala na silang may babato, mananahimik na po ang mga yan. No? For the sake of katahimikan sa Pilipinas, papasukin nyo na po ang ICC ng masampal po ito ng katotohanan dito sa Pilipinas. Diba? Kasi konting kilos lang ng mga Duterte, ICC agad yung ninaano nyo eh. Akala nyo siguro takot sila sa ICC, wala namang, unang-una, walang jurisdiction. Gagamitin yung Interpol. Nako. Gamitin nyo na lahat ng hanggat makakaya ninyo. Trillanes. Gamitin nyo na lahat. Kasi pag yan ubos na, at napahiya kayo, wala na kayong ibubuga. Wala nang maniniwala sa inyo. Duterte na lang talagang pag-asa mga karibin natin, ha? Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo patungkol po sa video ito. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.